Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Ganon din sa mga nakikinig nating mga kasundo na walang sawang sumusuporta sa inyo, Kuya Bari. Hinihiling ko po na sana ay nasa maayos kayong kalagayan. Sa panahon ngayon, mahirap na ang hindi nag-iingat. Nagkalat na ang masasamang loob, mga magnanakaw, mga tulisan, mga bayaring mamamatay tao. Hindi lang po yun, maging mga aswang. Nagkalat pa din sa ating lugar sa panahon ngayon. Kuya Bari, ako nga po pala si Tino. 35 anyos sa kasalukuyan. Isa po akong construction worker na nakabase dito sa Maynila. Hindi po ako taga rito, bali ako po ay tubong Kalumpit, Bulacan. Ang kwentong nais kong ibahagi ko po sa inyo ngayon ay sarili ko pong karanasan tungkol sa mga aswang noong ako ay binata pa lamang. Matagal na panahon na po ang lumipas mula nang mangyari iyon, ngunit sa tuwing inaalala ko ito ngayon, hindi ko pa rin maiwasang panindigan ng balahibo. Natatakot pa rin ako at kinikilabutan, lalong-lalo na kapag naaalala ko ang muntikan ko ng pagkapahamak. Araw iyon ng linggo at inutusan ako ng aking ama na manghuli ng isda sa batis. Nasa probinsya kami at medyo malayo sa kabayanan. Walang ibang pwedeng gawin para makahanap ng ulam maliban sa pamimingwit at pagtutugis sa mga baboy ramo. Dati na din kasing may kamahalan ang karni sa palengke, kaya upang makatipid ay sinanay namin ang aming mga sarili sa paghahanap ng ulam sa manual na paraan. Ang aming bahay po ay nasa gitna ng aming palayan. Bali nasa 5 malalaking kahon nito, kaya tuwing anihan, hindi kami nahihirapan sa usaping bigas. Tanging sa ulam na lang kami nagkakaroon ng effort na maghanap po. Kagaya ngayon, inihahanda ko na naman ang aking sarili sa pag-alis. Daladala ko ang pamingwit ng isda na gagamitin ko mamaya pagdating sa batis. Umaga pa naman. Mamayang tanghali ay babalik ako sa kagubatan pagkatapos mag-almusal para maghanap naman ng ibang mahuhuli. Bala kong mangaso na naman sa kagubatan para mamayang gabi ay may uulamin kami. Masarap naman po ang karne ng baboy ramo. Medyo kinulang nga lang siya sa taba, tapos itim na itim pa ang balhibo. Ang tanging nakakatakot lang po sa hitsura nito ay ang pangil na nakalabas sa bibig, kaya nagmumukhang manunungay sa malayo. Suot ang damit na may mahabang manggas, sombrerong yari sa salakot at bota. Tinahak ko ang madamong bahagi na iyon sa kagubatan. Maliwanag at tirik ang araw, kaya hindi ko maiwasang masilaw habang tinatahak ang paroroonan. Habang naglalakad ako, may natanaw akong babae sa di kalayuan. Pilit ko siyang tinitigan. Mukhang nagmamadali ang babae dahil dire-diretso ang kanyang paglalakad. Dahil dito, nagkabungguan kami nito. Medyo mabilis din ang paglalakad ko at huli na para umiwas, kaya naman tuluyan na kaming nagkabanggaan. Ngunit sa kasamaang palad ay nadapa siya, marahil sa lakas ng pagkakabanggaan namin. Natatarantang dinaluhan ko ang nasaktang binibini. Tinulungan ko siyang makatayo, kaya natunghayan ko ang kanyang napakagandang mukha. Tila ako'y nahipnotismo nang matitigan ko ang kulay abuhin niyang mga mata. Hindi ko maiwasang mapalunok, lalong-lalo na nang masuyod ko din ang kanyang matangos na ilong na bumagay sa korting puso niyang mukha. Pababa sa mapipintog niyang mga labi na animoy nag-aanyaya. Pinanuyuan ako ng lalamunan. Matagal na ako sa aming bayan, ngunit ni minsan hindi ko pa naranasang makakita ng napakagandang binibining nasa aking harapan ngayon. Wala sa sariling tinanong ko siya kung siya ba ay isang diwata.
Ngunit nang laki lang ang kanyang mga mata at pinilit na makawala mula sa pagkakahawa ko. Hindi niya napansin ang nakausling bato sa daraanan kaya naging mabuhay ang kanyang pagtayo dahilan para masalukod din siya kaagad. Ang nangyari, tuluyan ko siyang nahapit palapit sa akin. Mas lalo akong nahipnotismo sa taglay niyang kagandahan. Ni ang pagbagsak sa katahimikan sa pagitan naming dalawa ay tila ba isang makasalanang gawain, lalo na at alam kong mapuputol ang hindi nakikitang mahika na nagpapanatili sa pagkakalapit namin ng dalaga. Nang tanungin ko ang kanyang pangalan, ay nagpumiglas na siya. Humingi ng paumanhin sa akin at nagmadali siya sa pagtakbo palayo. Kitang-kita ko pa nga ang pagsayaw ng kanyang mahaba at makintab na kulay itim na buhok habang tumatakbo ito papalayo. Napakamutan lang ako sa aking ulo. Hindi ko man lang nakilala ang magandang binibining iyon dahil mukha siyang natakot sa akin, kayong hindi naman ako nangangagat. Sa unang pagkakataon, pumuri ako ng isang dalaga. Ginusto ko siyang sundan pero hindi ko naman alam kung saan siya nakatira. Kung kaya't iwinaksi ko na lamang sa aking isipan ang kahit na anong binabalak at pinagpatuloy ko na lamang ang paglalakad ko papunta sa batis. May makipot na kalsada doon bago ako makarating sa tubig. Balik Kuya Bari, noong araw ay uso na ang paliguan na parang waterfalls dahil pinagkakaperahan na ito ni na Rose Ann. Bukod kasi sa sila ang nauna sa pwestong iyon, ay sila din talaga ng kanyang pamilya ang nagmamay-ari ng lupain na nakapaligid sa batis. Hindi nagtagal nang may nahuli na akong mga isda, dumaan ako sa tindahan nila upang bumili ng maiinom. Natigilan ako nang makita ko na naman ang magandang babae na nakabanggaan ko lang kanina. Muling nanumbalik ang kakaibang pakiramdam na nadarama ko sa babae kanina. Sinubukan ko siyang habulin, ngunit tila siya'y natakot nang makita ako. Nagmamadali siyang tumakbo papunta na naman sa kakahuyan at hindi na nagtangkang bumalik ulit. Pareho kaming nakatitig ni Rose Ann sa babaeng iyon, kaya hindi ko natiis na tanungin siya kung sino nga ba ito. Anya, Maria daw ang pangalan ng nasabing babae. Nakikita niyang palakad-lakad ito sa kalsada pero hindi naman talaga nananakit. Naintriga tuloy ako kaya naitanong ko sa kanya kung bakit naman kailangan manakit. Kaya ayun, kwento niya, aswang daw ang pinagmulang lahi ng pamilya nitong si Maria. Iyong lolo at lola daw niya ang kinatatakutan ng mga tao noon sa aming baryo, kaya halos lahat ng mga residente sa amin ay iwas na iwas sa kanila. May nakakita na daw kasi sa dalawang matanda na magkasabay pa sa pang-aaswang sa kabilang baryo, kung saan isang malaking kalabaw daw ang una nilang naging biktima. Tapos nasundan pa daw iyon ng nasundan. Ang dating mga hayop nilang biktima ay mas lumala pa dahil hindi na sila makontento sa mga buhay ng nilalang na nais nilang lantakan. Naghahanap na sila ng mas malaki, mas malaman, mas malasa, katulad ng tao. Nanlaki pa ang mga butas ng ilong ni Rose Ann habang ikinikwento iyon, kaya hindi ko maiwasang makaramdam ng sanlaksang kabaong. Mangiyak-ngiyak sa katatawa na pinagsabihan niya akong kaunti na lang at maiihi na daw ako sa aking salawal dahil bakas nasa mukha ko ang labis na pamumutla. Medyo nainis ako sa kanyang sinabi at pinagtakpan ang paratang niyang natatakot ako sa aswang. Kahit kumakain sila ng tao, ay ibang usapan naman kapag si Maria ang kaharap ko.
Nakasisiguro ako na hindi niya ako sasaktan, lalong-lalo na't bakas pa ang kanyang pagkatakot sa akin nang tanungin ko ang kanyang pangalan. Isinabit ko sa tindahan ni Rose Ann ang mga nabingwit kong isda. Sinabi ko sa kanya na kapag lagpas na 8:00 ay susunod si tatay, kaya kapag hinanap ako ay sabihin lang na pumunta ako sa bahay ni Maria. Nanlaki ang mga mata ni Rose Ann at tinangka akong pigilan, ngunit hindi ako nagpaawat, Kuya Bari. Hindi pa nakakalayo ang magandang binibini, kaya alam kong maaabutan ko pa siya sa daan. Tinalikuran ko na si Rose Ann kahit na halos magtatalon siya sa loob ng tindahan para tangkain lang akong pigilan. Alam kong natatakot siya sa pwede kong sapitin, pero tiwala naman ako sa aking sarili na hindi niya ako sasaktan. Ewan ko lang, ito siguro ang tinatawag na kutob. Inihanda ko ang aking sarili at nagsimula ng maglakad. Panaka-naka kong sinasapo ang tumutunog kong tiyan dahil hindi pa talaga ako nag-aalmusal, pero tila nakadikit na ang atensyon ko kay Maria. Palingon-lingon ako sa paligid dahil malayo na ako sa kalsada. At kahit matagal na ako sa lugar na ito ay hindi ko kabisado ang kagubatan. Doon lang naman kasi ako nangangaso malapit sa amin dahil alam namin ang pasikot-sikot sa kabuuan ng lugar na iyon. Sa kalalakad ko ay may namataan akong matandang lalaki na abala sa pangunguha ng panggatong. Magalang ko siyang binati at tinanong ko kung kilala ba niya si Maria at kung alam ba ng lalaki kung saan ito nakatira. Literal na nanlaki ang kanyang mga mata. Anya, hindi ko raw nanaisin na makarating pa sa bahay ni na Maria. Mapapahamak yak daw ako. Ngumiti ako sa matanda at sinabing hindi naman ako magtatagal. Gusto ko lang pong malaman kung saan siya nakatira. Napailing ang matanda at itinuro kung saan nakatira sila Maria. Ngunit mahigpit niyang ipinagbilin na wag daw akong lalapit sa paanan ng bundok dahil maaamoy ako kaagad ng pamilya ni Maria. Sinabi niya sa akin na pwede akong umakyat sa matayog na puno ng nara at doon ko tatanawin ang tahanan ng dalaga. Anya, mabait naman daw si Maria, ngunit mababagsik ang mga magulang nito. Marami nang nabiktima. Simula nang manahin din nila ang bertud ng pagmamay-ari ng lolo at lola ng dalaga. Dati pala silang mga deboto ng simbahan na may hinihiling ngunit napagkaitan. Marahil ay binigyan sila ng pagsubok ng Panginoon kung kakayanin ba nila, ngunit hindi iyon nangyari. Sa halip, kumapit sila sa kapangyarihang itim at hinayaang lukubin ng kasamaan ang kanilang buong pagkatao. Nang maging aswang nga sila, labis na silang kinatakutan sa aming baryo. Alam ng lahat kung saan nakatira ang mga aswang, ngunit walang sino man ang nagtatangkang pumunta doon, maliban na lang ngayon sa akin. Samantalang ang pamilyang aswang naman ay hindi na gumagawi pa sa aming lugar dahil minsan na silang kinuyog ng mga tao at sinunog ang kanilang tahanan. Natatakot sila na patayin, kaya iniiwasan nilang magpunta sa aming nayon maliban na lang kay Maria na nauutusan daw nilang bumili ng kung ano-ano. Hindi naman daw kasi ganap na aswang si Maria dahil wala pa siyang bertud na namamana, kaya naman ligtas daw ako sa kanya. Wag lang akong lalapit sa kanyang mga magulang at baka makita ko kaagad ang aking hinahanap. Sa tagal ng kalalakad ko, natuntun ko din sa wakas ang bahay ni na Maria. Tanaw ko na ito sa malayo pa lamang. Nasa ibaba pala ito ng paanan ng bundok, kaya madali kong nahanap.
Hindi ko alam kung sa paanong paraan ko makikita si Maria. Nananabik na akong makita siya. Naisip kong akyatin ang sinasabing matayog na punong nara ng matandang lalaki. Ngunit nanlumo ako nang makitang sobrang taas nga nito na kahit ang pinakaunang sanga ay kay hirap sampahin. Kapag kasapilitan akong umakyat doon, ay baka sa matarik na pangpang sa ibaba ako damputin. Kaya naman naisip kong sumugal. Patiyad akong bumaba sa patagilid na lupang aking kinaroroonan at nangakong sandali lang naman ako sisilip. Walang ingay na gumagapang ako sa lupa at natawa pa nang maisip ko na nagmumukha na akong magnanakaw sa ginagawa ko. Mula sa aking kinaroroonan, nakikita ko ang pintuan ni na Maria. May natatanaw akong isang matandang babae. Mukhang nagsasaing sa likod bahay. Napagtanto kong nasa labas pala ang kanilang lutuan. At mukhang may matandang lalaki din sa di kalayuan at nagsisibak ito ng mga kahoy. Hindi ako nakatiis. Sa di malamang dahilan, ako'y lumabas po sa aking pinagtataguan at lumapit at ako po'y tao po. Sabay na lumingon ang mag-asawa at nagkatinginan nang makita nila ako. Hindi ko alam kung ano ang aking sasabihin. Napipi ako bigla. Kaya naman tumikhim ako at patay mali siyang tinanong kung nariyan ba si Maria at maaari ko ba siyang madalaw. Kay talim ng naging pagtitig sa akin ng matandang babae. Ang kanyang asawa naman ay iba ang naging reaksyon. Mukhang natutuwa pa siya nang makita niya ako. Sa malumanay na boses, sinabi niya sa akin na nasa loob ang kanilang anak. Kuya Barry, nabuhayan ang aking loob. Purong kasabikan lang ang aking nadarama ng mga sandaling yun. Hinayaan kong igiya ako ng lalaking nagpakilala bilang si Mang Dante sa kanilang silong. Wala din palang kasahig-sahig ang kanilang looban. Yari sa lupa lamang ang sahig at nakakalusot ang kahit na anong hayop sa ilalim kung nanaisin nilang pumasok. Tipikal na estilo nga talaga ng bahay ng isang aswang. Napansin kong may butas ang kanilang bubong sa may kwarto. Marahil sa bandang iyon dumaraan ang mag-asawa kapag tuluyan na silang nakapagbago ng kanilang anyo. Bigla akong napalunok. Iilang minuto na akong naghihintay ngunit wala namang dumarating na Maria. Dahil napansin kong tila papadilim na, tumayo ako at magalang na tinawag si Mang Dante. Naisip kong magpaalam na lamang dahil dumidilim na. Umiling si Mang Dante. Anya, madilim na raw para umuwi akong mag-isa sa amin. Baka daw kainin ako ng mga mababangis na hayop, lalong-lalo na at marami daw gumagalang ganoon sa lugar nila. Alam ko naman iyon, ngunit hindi nila ako matatakot. Kung kaya't sapilitan akong lumabas kahit mukha na kaming nagpapatintero ng matanda. Nagsimula nang bumangis ang kanyang mukha at umaalingasaw na ang kakaibang sigaw ng sangsang sa kanyang katawan. Kinilabutan ako. Pumikit kasi siya at saka muling dumilat. Doon ko na napansin ang pagbabago ng kulay ng kanyang mga mata. Naging matingkad itong kulay pula. Dito na ako naalarma. Lalo na at natanaw ko sa labas na maliwanag pa din kahit gabi na. Mukhang minamalas ako. Kabilugan kasi ng buwan. Maya-maya'y nakarinig ako ng ungol mula sa lutuan sa likod bahay. Marahil nagbabago na ng anyo ang kanyang asawa.
Kabadong naghanap ako ng paraan para makalusot hanggang sa maisip kong dumaan sa pagitan ng magkahiwalay na hita ni Mang Dante. Nagmamadali ako sa paggapang, ngunit isa palang malaking pagkakamali ang aking nagawa. Basta na lang kasi niya akong sinakmal at initya sa isang tabi. Ang masakla pa, bumalandra ang aking likuran sa upuang yari sa kawayan. Napaaray ako sa labis na sakit. Pakiwari ko ay nabali ang buto ko sa likod dahil sa lakas ng pagkakabagsak ko. Nang hihinang bumangon ako at gumapang muli. Ikinatuwa pa ito ng gusto ni Mang Dante na kalaunan ay nagbago na ng anyo at naging isa ng ganap na aswang. Ang kanyang mukha ay nakakahindik ng pagmasdan. May itim na balat at mahahabang kamay. Ang kanyang dila ay tila parang latigo dahil nakakaabot pa ito sa aking kinaroroonan kahit ilang metro pa ang layo ko sa kanya. Dito ko na pinagsisisihan na mali nga naman ang ginawa kong pagsunod sa udyok ng aking kuryosidad. Ngayon, mukhang mapapahamak na ako. Dinaluhong naman akong bigla ng isang nilalang mula sa likod bahay. Sa aking hula, siya ang matandang babaeng kay bilis ding nakapagbago ng kanyang anyo. Hintakot na umiling ako. Alam kong masama ang magmura, ngunit naiusal ko nga iyon nang makita kong dalawa na ang nilalang na nakaharang sa akin. Nagtalsikan ang kanilang mga laway habang nag-aaway. Tila ba pinagtatalunan nila kung sino ang pwedeng umangkin sa akin. Nanginig na lang ako sa takot. Sa tingin ko ay wala na akong kawala sa kanila, kaya kursunadang nagtatakbo na ako papalayo nang sa gayon ay makaiwas ako kay kamatayan. Nagkagulo ang dalawang aswang at nagunahan sa paghabol sa akin. Matagumpay akong nakatakas sa bahay ng mga aswang at nagtatakbo sa kagubatan. Wala na akong pakialam kung magkandadapa pa ako hanggang sa maabutan nga nila ako at kalmutin sa aking likuran. Napasigaw ako sa sobrang sakit. Hindi ko akalaing magagawa kong tumili ng parang isang babae dahil sa aking nararanasan. Nanginginig na gumapang ako hanggang sa daganan na naman ako ng isa sa kanila, saka ako pinagkakalmot muli. Yun nga lang, hindi niya ako mapuruhan dahil nasasalag ko ang bawat kalmot niya. Maya-maya'y nagsisigaw na dumating sina Tatay, Rose Ann at ang matandang lalaking napagtanungan ko kanina. Parehong may hawak na pangontra laban sa aswang ang dalawa. At masasabi kong hindi talaga sila nagpunta doon para makipagkaibigan. Nagtungo sila sa lugar na iyon para makipag-away. Hinampas ni Tatay ng daladala niyang buntot pagi ang mag-asawang aswang. Yung matandang lalaki naman ay may hawak na sibat at siyang ipinantusok niya sa dalawa. Samantalang si Rose Ann naman ay may dalang napakaraming asin. Wala siyang ibang ginawa kung hindi isaboy lang ng isaboy hanggang sa magsawa na yata ang mag-asawa at sumingasing nang humarap sa amin. Mukhang hindi rin sila papayag na maging talunan. Magdadambahan na lang sana kami nang marinig ko ang matinis na sigaw ni Maria. Nagmamakaawa na wag ko raw saktan ang kanyang mga magulang. Totoong mga aswang daw sila, ngunit hindi nila kontrolado ang kanilang mga sarili. Kung maaari daw ay hayaan na namin silang makauwi at hindi na nila kami gagambalain pa. Dahil sa mga sinabi ni Maria, napayuko na lang ako. Ako naman kasi ang dahilan ng kaguluhang ito. Kung kaya't lumapit ako kay Maria at humingi ng dispensa. Sadyang nabighani lang ako sa kanya, kaya ako nagawang sundan siya sa kanyang tahanan. Maski sila Tatay at ang matanda ay kumalma rin, maging si Rose Ann. Biglang natigil ang paglalabanan.
Ang mga magulang naman ni Maria ay bigla na lang nagtatakbo at naglaho sa kakahuyan. Si Maria naman ay nanatiling nakatitig sa kawalan kung saan nagtungo ang kanyang mga magulang. Umuwi kami ni tatay habang palingon-lingon ako kay Maria. Sayang kung hindi lang sana siya isang aswang. Para tuluyan ko siyang makalimutan, nagpasya akong magpunta na lamang sa Maynila, Kuya Bari. Namasukan ako bilang isang construction worker at magpas hanggang ngayon ay hindi pa rin umuuwi sa amin. Nais ko na siyang makalimutan kaya alam ko mangangailangan pa ako ng napakahabang panahon para magawa iyon. Isang pangyayari po sa aking buhay na minsang muntikan ng makitil ang aking buhay dahil lamang nabighani ako sa isang magandang binibini na hindi ko inaakalang isang aswang pala. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Kuya Bari. Hanggang dito na lang po at sana po'y mabasa niyo rin po ito sa mga darating na araw. More power po sa Ang Sundo Horror Stories and God bless po sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Tino. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.